Lahat. Pasensya na po kung medyo may ganito yung boses ko. Medyo may sipon po pero I will try my best po na mai-deliver ang aking pananalita ng malinaw. Alam ko po excited na po tayong marinig ang word of God for tonight para po tayo ay ma-recharge, ma-revive, ma-energize, at ma-refresh ulit. But before we start po, gusto ko lang po malaman kung meron po tayong visitors for tonight. Meron ba tayong visitors for tonight? Mukhang wala naman, pero kung meron po, message na lang po sa ating chat box para po ma-welcome natin sila at ma-acknowledge po yung presence ng ating mga bisita. Few reminders po before we start, i-off po muna natin ang ating mga microphones para hindi po ma-interrupt ang ating gawain at i-on po natin siya later kapag sa ating corporate prayer and sa mga gusto magbigay ng testimonies later. And also po, let's keep our cameras on para po magkakitaan tayo at mas maging masaya at mas maging interactive ang ating gawain for tonight. Ayan po, kung wala na po ba tayong hihintayin, samahan niyo na po ako sa ating opening prayer po. Okay, let us pray po. Our Heavenly Father, we thank you for tonight. Salamat po sa opportunity once again na magsama-sama kaming manalangin, purihan ka, sambahin ka, at pag-aralan ng iyong banal na salita. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to produce well, for the strength and wisdom in our everyday work, and for blessing the work of our hands, and for the safety po ng bawat isa na nakarating sa aming mga tahanan. We come before you tonight, humbly asking for your forgiveness sa mga nagawa, nasabi, at naisip namin na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Please cleanse us, O Lord. We are continually asking for your sanctification. Purify our hearts and minds as we come before you. We are asking for your Holy Spirit to be in our midst. Ikaw lamang po nawa ang maging sentro ng aming gawain for tonight at ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin ang iyong mga gagamitin sa gabing ito for our multimedia, praise and worship team, for Minister Head Brad Oliver in proclaiming your words. Anoint him and fill him with your Holy Spirit as he delivers your message. We also pray for a stable internet connection and for the safety of those members na pauwi pa lamang from work. Salamat po, Father God, and we commit to you ang buong gawaing ito. Sa iyo lamang, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, kadakilaan, sa tanging pangalan ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. All this in the most powerful name of Jesus Christ our Lord, and by the power of the Holy Spirit we pray. Amen. Sige po, tayo po ay samsamang umawit para sa ating Panginoon bilang paghahanda sa ating mensahe ngayong gabi. Let's sing, Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm
So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Yan po, patuloy po tayong umawit. Mawitin po natin ang Great Are You, Lord. Love, you are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, holy. You give life, our love, you bring light to the darkness. You give hope, restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, holy. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, holy. The earth will shout your praise. Our hearts will cry
these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Lord, are you, Lord? So we pour out our praise, pour out our praises, your breath, our love. So we pour out our praise to you, Lord. Your breath, our love. So we pour out our praise, pour out our praises, your breath, our love. So we pour out our praise to you, holy. Great are you, Lord. Oh, glory to God. Okay. Magandang gabi po. And I'd like to invite everyone as we pray, settle ourselves. Let us pray. Aming Diyos na mabuti, Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan, aming Ama, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri ngayong gabi, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa harapan mo, Lord. Nagpapalinis, Panginoon. And Panginoon, papasalamat din kami, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo ngayong gabi, Panginoon. Pagpatuloy kami makapagpanalanginan, makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. And as we pray, Lord, patuloy namin, Lord, tinataas sa panalangin, ang panalangin ng aming mga kapatid, Lord. We pray po para sa nanay ni Ate Sel, Panginoon. We pray, Lord, na bigay mo po, Lord, yung mga favorable results, Lord, para sa laboratory test niya, Panginoon. Hindi po maganda yung pakiramdam ni nanay. Pero, Panginoon, salamat sa provision mo. Salamat po sa um, pagsama mo sa kanya, Panginoon. We pray also for comfort, Lord, para sa kanilang pamilya, Panginoon, while waiting, Lord, po sa result ng mga lab test na to. And we also pray po para sa asawa ni Ate Beth, Panginoon, sa judgment ng case niya na si Kuya John Ward Guillermo, Panginoon. We pray, Panginoon, na ikaw, Lord, ang maghari, Lord, sa resulta, Panginoon, ng trial, Panginoon, sa paghusga, Lord, kay Kuya John Ward, Panginoon. And we pray po para sa provision mo sa pagpapatuloy po, Lord, nung cases na ito, Panginoon. And we also pray po para sa manugang ni Ate Beth na si Ate Raqueline, Panginoon. We pray po para sa financial provision, Lord, as she goes po, Lord, sa patuloy na gamutan, Panginoon. Ikaw po mag-provide ng lahat ng pangailangan niya, ng kanyang pamilya, Panginoon, sa Pilipinas. We also pray for Ate Beth po, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, ingatan, Panginoon. And we also pray po para sa kay Glenda, sa kapatid namin si Glenda, Panginoon. And kay Mama Gloria, Panginoon, we pray for healing, Panginoon. And we pray, Lord, katagpuin mo sila, Lord, sa karamdaman nila, Panginoon. Ikaw yung gawin mo effective, Lord, yung mga gamot na iniinom nila, tinitake nila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pahinga, Panginoon. Nang sa ganon na makaranas sila, Lord, ng kalakasan muli, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And we also pray po para kay Charito Gamboa, na colleague ni Blance, Panginoon, na meron pong stage 4 cancer, Panginoon. We pray, Lord, na maghimala ka sa buhay niya, Panginoon. We pray, Lord, na katagpuin mo siya, Lord, sa kanyang kalagayan, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon.
We know, Lord, na walang imposible sa'yo, Lord. Kahit cancer pa yan, Lord, kung kalooban mo, Lord, na gumaling siya, Panginoon, we pray na katagpuin mo siya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. And maging sa mga kapatiran namin, maging sa mga panalangin namin, Lord, na hindi nasama ngayong gabi. Alam namin, Panginoon, na ikaw nakakaalam na itong mga to, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang sikreto sa iyo, Panginoon. Walang karamdaman, Panginoon, di mo kayang gamutin. Walang pangailangan, Lord, na di mo kayang ibigay, Panginoon. Pagkat ikay Diyos, Panginoon, ikay makapangyarihan, Panginoon. Walang makakahigit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinataas namin sa iyo lahat ng ito ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Maging ang gawain ito, Lord, ay kinukumit namin sa iyo, Lord. We invite your Holy Spirit, Lord, tonight. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. Salamat po, Father Oliver and sa ating worship team. Mukhang wala naman po tayong first-timers. Wala po tayong first-timer tonight. Kaya isi-skip ko na po ang ating regular announcements. Ito na lang po tayo sa ating church calendar. Mag-e-end na po ang month of June with our team I Live to Worship You hosted by our worship team. And ito pong darating na Saturday, ang pinakaabangan nating worship jam. So don't forget po to invite your friends, your families, tag them along at para masaksihan nila at kasama natin sila sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon sa Saturday worship celebration. And yun din po sa June 29 ang ating graduation ng batch 18 ng mga nag-take ng basic theological course. So lahat po ng gumraduate, praise God and congratulations in advance. See you po sa Saturday para sa ating graduation. And after that, na po tayo tutungo na po tayo sa ating testimony. We have the chance now po ulit na i-declare how blessed we are and how good God is sa ating mga buhay. So we want to hear from you, yung pagpapala ng Lord sa ating mga buhay. I-unmute na lang po yung excited mag-share ng kanilang testimonies. Unmute lang po. Huwag po kayong mahiya. Unahan ko na po. Sige, pangunahan ko na po. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat kay Lord dahil nung 21st, last Friday, nag-celebrate kami ng third month ni Jairus. Salamat sa Panginoon sa malusog at masiyahin na baby Jairus na ipinagkaloob niya sa amin. Although, dahil medyo nagkasipon po ako at nahawaan ko po ang baby, medyo may sipon po si Jai. May appointment po kami mamaya after netong ating midweek sa sa hospital para ipa-check-up si Jairus. Pero praise God kasi despite na medyo clogged yung nose niya, eh masiyahin pa rin naman po si baby at matakaw pa din kumain. Salamat sa Lord sa provision, sa guidance, sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw at sa joy na binibigay ni baby sa amin sa aming everyday lives. Ayun po, papuri tayo salamat sa ating pinakamabuting Panginoon. Sino po ang gustong sumunod? Alam ko may mga gustong mag-share ng kanilang testimony sa kabutihan ni Lord sa kanilang buhay. Unmute na po. Ako po. Go I ahead. first thank God po sa successful na recital ko po nung last Sunday, June 23. Recital ko and ni Kyra po sa school. And yun, though sobrang dami ko pong ginawa that day, parang kahit after nun, puno-puno pa rin ako ng energy. Masyadong na-overwhelm sa mga nangyari. Pero thank God sa sa strength, tapos pag-provide din ng lahat ng kailangan namin during that time. Tapos, I thank God din sa talent ko kasi parang na-showcase ko talaga siya that day. I thank God din sa support ng mga tao doon po sa school and support ng family ko. And sa church din po. Ikaw, Mami.
Tuloy na. Ayun, thank you Lord at hindi nagkakasakit kahit mga pagod na pagod. And yung mga talents nga na binigay ng Panginoon ay hindi lang sa school, sa church nagagamit din ng mga bata. Yun po. Salamat po sa Panginoon. Amen. Praise God po sa buhay niyo, Team Casabuena. And kami po ay witness how good God is and yung how talented talaga si Kyra, si Ate Thea. So, praise God at sa inyong recital, sa successful na recital. And ayun po. Maraming salamat po sa pag-share ng testimony. Sino ba pong gustong dumagdag? Meron bang isa? Ako po, purihin ang Panginoon sa nakatapos natin na session 6. Tama ba? 4, sorry. 4 sa, nag-jump lang tayo sa Chase for Christ sa Apologetics. So, purihin ang Panginoon dahil marami tayong natutunan and looking forward para sa marami pang pag-aaral about sa word ang ating Panginoon. And let's pray na may apply natin yung ating mga natutunan for the glory of God. So, yun lang po. Purihin ang Panginoon. Amen. Opo. Salamat po, Elder Jericho. And talagang purihin ng Panginoon sa opportunity na nasa-attend tayo at nalaman yung, at sa buhay din ni Pastor Dan. And of course, sila Elder Pinky, Elder Len, Elder Jericho sa naganap na apologetics. Maraming salamat po and praise God po. Wala na po bang dadagdag sa ating testimony? Kung wala na po, let's proceed na po sa ating corporate prayer. I encourage everyone po to unmute your mic. I will mention each prayer points po and after nun, sabay-sabay tayong manalangin. Okay. Let us pray po. Our Heavenly Father, we humbly come before you tonight, acknowledging your greatness sa aming buhay. You alone deserve the highest praises and adoration as we continue to live our lives worshiping your holy name. Lord, idinutulog po namin ang mga panalangin ito. Our prayer focus is our worship jam. Number 1, let us pray for anointing for all men and women who will lead us in worship. Pray for a clean and pure heart before God. Be sensitive to the leading of the Holy Spirit and be solely dependent on God's power. Let us pray po. Yes, purihin ka, O Diyos. Lord, we pray, Lord, para sa darating namin, Lord, na worship camp, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang mag-anoint, Lord, sa mga gagamitin mo, Panginoon, sa kakanta, tutugtog sa sayo, Panginoon, sa buong program, Panginoon. And we pray, Panginoon, na linisin mo yung mga puso namin, Panginoon. Ganun, nakadepende kami sa iyo, Panginoon. Hindi kami didepende sa mga kakayanan namin, Panginoon. Ano mo, Panginoon, worship jam, Lord. Ay, Lord, gamitin mo, Lord, para mapapurihan ka, Panginoon, madakila ka, Panginoon. And daya mo, Lord, maging sensitive kami, Lord, sa mga turo mo, Lord, sasabihin mo, Panginoon. Let us pray po that God will cover them in His hands, provide them strength and good health, and bless them with unspeakable joy. Let us pray. Dalangin namin, Lord, ikaw, Lord, ang mag-cover sa kanila, Panginoon. Makapangyarihan mong kamay, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa mga galing ang kalakasan, kalusugan, Panginoon. Ikaw, Lord, ng kagalakan, Lord, sa puso, Lord, ng mga dadalo, Panginoon. Salamat, Lord. Jesus' name. Let us, yung third point po, let us pray that God uses every song to comfort, encourage, and give hope to every heart. Pray that we may give the true and right worship to God alone, and He will work in our midst mightily. Let us pray. Salamat. Aming Diyos na banal na ikaw po, Lord, ang kumain sa atin
Gamitin mo, Lord, ang mga awitin, Panginoon, para makapagbigay, Lord, ng comfort, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, Lord, ng pag-asa, Lord, sa mga puso, Lord, ng mga gagamitin mo, Panginoon, ng mga dadalo, Lord. Kaya mo, Lord, dalangin namin, Lord, na maging tama ito, Lord, sa paningin mo, Panginoon. At ikaw ang ikaw lang, Lord, ang kumilos, Lord, sa mga puso, Lord, at mga isipan, Panginoon. You work agad sa kalagitnaan, Panginoon, ng lahat, Panginoon, na sumasamba sa ano. In Jesus' holy name we pray. And lastly po, let us praise and thank the Lord for the lives of every man and woman who dedicated their time, effort, and talents to this worship jam. Pray that God will bless every talent that they offer to Him. Let us pray. We praise and thank you, Lord, sa buhay Lord, mo. nagpapapuri kami, Lord. Nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng buhay, Lord, na ginamit mo, Panginoon, sa oras, Panginoon, talento, Panginoon, na pati, Lord, yung That you will bless them mightily. gawain, Panginoon, para sa worship ng Panginoon. Dalangin namin, ikaw ang magpala, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon, pagkat ito'y para sa pangalan mo, Lord. Salamat, Lord. Father God, we lift up to you our upcoming worship jam. We continually pray that you will cleanse and purify our hearts as we come to your presence, bringing our praises and thanksgiving. Help us to worship you with a clean and humble heart. We are asking for your guidance and empowerment to our worship team, to all the leaders and members preparing for the upcoming worship jam. We commit to you our worship jam, and may you alone be glorified in everything that we do and for every talent that we offer to you. This we pray in the most powerful name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen. In reverence of the scripture reading, please open your Bible in the book of Luke, chapter 7, verses 36 to 38. And it says, when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was waiting at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Praise be to God for the reading of His word. Let us welcome Minister Head Oliver Bernante for the proclamation of God's word. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po? Nakapanibagong makita kayo sa screen. Sa mga di po nakakilala sa akin, ako po si Oliver, known as Choco. FCC Dubai po ako. Hindi lang po talaga ako nakaka-join ng midweek at ng mga Bible study. Kasi blessing yung trabaho, no? Pero may pasok kasi paggabi. So, nakakatuwa na makita kayo ulit ngayong gabi. Kasi iba nakapatay ang camera eh. Pero ako lang yan. Nagpapuri ako at nagpapasalamat sa Lord pagkat patuloy siya naging tapat, no? Tsaka yung mga blessing, maraming challenges pero dakila yung Lord. And then natutuwa ako kasi kahit bihira ako maka-join, no. Minessage ako ni Ate Len. Pero pag gawain ng Lord ang hirap tumanggi. May mga pagkakataon lang talaga na mahirap mag-join dahil gawa sa oras. Pero sabi nga natin, nakila yung Lord kaya nandito tayo ngayon sa gawaing ito. Magandang gabi po ulit sa lahat. And ayun, magpatuloy po tayo sa pag-aaral natin. And tama po ba 20 minutes, no? Yung limit para sa sa word. Gagawin lang nating mabilis. Alam natin na na may mga pasok din lahat. Please bear with me po sa ating pag-aaral ngayong gabi. So let's start na. Ngayon, share screen. Paano ba to? Ay, ayun pala. Isa pala sa mga testimony ko. Meron na akong laptop. Kaya makakapag-share screen na ako.
And mahabang bayarin pa to, nakaisang hulog pa lang ako eh. Shoutout pala kay Jason, pinautang niya ako ng pambili. So, wag po kayo mag-expect. Dumidepensa kaagad eh, no? Pero magsi-share screen po ako. Meron po akong presentation for the first time sa loob ng ilang ano ba. Ilan taon na ba tong online na to? Siguro may mga simula pa din. Ayan, so patuloy po tayo. Share screen. Ayan. Ano ba to? Share. Ito yun eh. Ano ko ba papalakihan to? Saglit lang po Kaya to eh. Okay na po ba? Nakikita po ba? Share screen. Saan na yan? Yun lang. Nakikita na siya, bro. Pero nagsisave as ka pa. Ano pipindutin ko? I-back mo lang siya sa presentation mo. Alisin Iba mo ko yung lang sa save as. present. Oo. Kita na yung PowerPoint. Ayan. Back mo lang. Yan. Okay na. Then, i-present mo na siya. From the Ayan. beginning. Oo. Ayan. Ito, tama na itong ginagawa ko. Yes po. Yun. I-ano mo lang yung sa, Tama. beginning ng slide. Nasa challenge Beginning ka na na. slide. Yan. Yan. I-present mo Okay. siya. Present, Ano press mo yung F5. Yung F5 dun sa taas, yung mga maliliit na button sa taas ng keypad mo. Yan. Ayan. Okay na ba yan? Or yung nandun Maliit sa may ba? tabi nung zoom in, zoom out, yun, Yan. i-press mo siya. Yan. Okay na yan. Yan, sige. Okay na, okay na. Yan, sige. Yun. Push na, push na. Yan. Salamat po sa inyong pasensya sa pagtuturo. Yun. Okay. Praise God. So, patuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. And title po ng ating pag-aaral ngayon is Price and Price of Worship. Meron bang halaga na kailangan? And may premyo ba? May premyo ba tayo na makukuha pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon? And familiar naman tayo simula nung kahit dati pa, pero netong mga nagdaang month ng June, may mga ano tayo, napag-aralan natin paano magpuri sa Lord. Tinuro niyong pastor from Musapa ba yon or Al-Ain, kung paano mag-worship paano mag-worship si David. Wala siyang pakialam kung kung ano itsura niya sa harapan ng Lord. Basta gagawin niya sa pagpupuri ng Lord. And then yung iba sa pagsayaw, nag-worship yung iba sa paraan ng pagtugtog. Turo ni Elder Echo, paano ba yung proper worship? Yung buhay natin, yun yung proper worship. Iba-iba tayo ng paraan paano mag-worship sa Lord. Pero dito, sa pag-aaralan natin, medyo kakaiba. Naka-ano na ba kayo? Naka-experience na ba kayo nag-worship kayo sa Lord? Pero walang salita, walang tugtog, walang pagsayaw. Tahimik lang. Pero dito sa pag-aaralan natin, tahimik lang pero may pagluha. Ang galing nga ng pagkasulat ng author nito. And yun. Meron din po, itong pag-aaralan natin, makakababasa rin natin. May mga parallel references po tayo. Mababasa natin siya sa Matthew 26, sa Mark 14, and sa John 12. Ayun. So, yun na nga po, papatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Pero bago tayo magpatuloy, let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Mabuti sa lahat, Panginoon. Ngayong gabi, lumalapit kami, Lord, na may pagpapakumbaba, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang madakila, Panginoon. Ikaw ang sambahin, Panginoon. We pray na i-humble mo kami, Lord, sa harapan mo, Panginoon. Sa ganun, Lord, ikaw yung maitaas, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kumilos ka sa gabing ito, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Ngayon, so, as a summary po ng nung story natin. So from Matthew
from Luke 7 hanggang 50 talaga siya eh. So ang context ng istorya, si Simon the leper, yung Pharisee, in-invite niya si Jesus para sa isang banquet, sa isang hapunan. And then si Jesus naman, pinaunlakan niya si Simon sa kanyang invitation. And then pagdating ni Jesus doon sa may sa banquet, umupo siya sa isang recliner, yung duyan, tumba-tumba or sandalan, may upuan na may sandalan. Pag-upo niya ron, nalaman ng isang babae na nandun pala si Jesus. Nung nalaman niya na pumunta si Jesus sa banquet, ang ginawa niya, nagdala siya ng alabaster jar na may laman na special na pabango. Yung pabango na yun, ang laman nun hindi basta-basta hindi basta-bastang pabango. Base sa pag-aaral, yung laman nun spikenard na pabango. Imported pa siya from India, Nepal, dun yung region na yun. So, yun na nga, dinala ni nung babae yung pabango, and then nung pagkakita niya kay Jesus, sa likod ni Jesus, umupo siya, tapos yung paa ni Jesus, hinugasan niya gamit yung luha niya, tapos pinantuyo niya doon sa paa ni Jesus. Tapos sabi ni Simon, yung Pharisee, alam mo kung prophet talaga to si Jesus. Alam niya na yung babaeng yan makasalanan. Sabi niya sa sarili niya yan. Pero sabi sa kanya ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ni Jesus, may parable na kwento si Jesus. May dalawang tao daw na may utang sa isang tao. Yung isa, ang utang niya is 500 na denarii. Yun yung currency nung panahon na yun. Yung isa naman, 50. Pero parehas sila na di makapagbayad ng utang. Ngayon, sabi nung lalaki, o sige, parehas na kayong parehas na hindi ko na kayo sisingilin sa utang nyo. Sabi ni Jesus. Tapos tinanong niya si Simon, sa tingin mo, sino yung mas matutuwa? Sabi ni Simon, syempre yung ang matutuwa po, yung lalaking may malaking utang. Ayun, tapos sabi ni Jesus, tama yung mo. Tapos sabi ni Jesus, tama yung tama yung judgment mo. Tama yung sagot mo. Tapos sabi niya dito kay Simon, ikaw Simon, nung dumating ako dito, hindi mo nga ako binigyan ng tubig, paghugas ng paa, hindi mo nga ako kinis, wala kang binigay na special. Pero itong babae na to, simula pagpasok ko, talagang kinis niya yung paa ko. Imaginin natin, babae, kinis yung paa. Tapos sabi ni Jesus, at dahil doon, lahat ng mga kasalanan niya napatawad. Ayun. Tapos sabi nung mga tao, sino to na nakakapagpatawad ng kasalanan? Sabi ni Jesus doon sa babae, yung faith mo, yung pananampalataya mo has saved you. Niligtas ka ng pananampalataya mo. Go in peace. Ayun. So, yun yung storya. So, yun na nga, story setting natin. Yung mga characters natin, si Jesus. Kasi importante ito sa pag-aaral natin ngayon. Sino yung mga character? Si Jesus, si Mary. Hindi dito sa account ni Luke, a woman lang yung pangalan, a sinful woman. Tapos sa account ni John at ni Mark, account ni John, may pangalan siya na Mary, na taga Bethany. Tapos ang venue nito sa Bethany, sa lugar ni Simon the leper, kalugar din to ni Martha and ni Lazarus. Kailan? 6 days before the Passover.
So, nagpe-prepare na yung mga tao nito para sa Passover. And yung setup ng pangyayari is dinner banquet. Yan. Yan, pag-usapan naman natin kung sino yung mga karakter dito. Simon the Pharisee. Si Simon, isa siyang Pharisee. Alam natin yan, aral sa salita ng yan, aral sa batas ng ng mga Hudyo yan. And then a former leper. Dati siyang kaitungin. Pero base sa pag-aaral, pag sinabing leper, anything na may kinalaman sa sakit sa balat. Anything na may sakit sa balat. And then, some scholars, sabi ng mga scholars, si Simon din yung isa sa pinagaling ni Jesus sa Matthew 8 nung pagkatapos ng Sermon of the Mount, pinagaling ni Jesus yan, si Simon. And isa pa sa mga karakteristik ni Simon, a former outcast. Dati siyang hindi pwede doon sa lugar. Dati siyang hindi pwede sa society kasi nga may ketong, may leper, leper siya. Bawal 'yun sa custom ng mga Hudyo. Marumi kasi, ritually unclean. So kailangan outcast siya. Outcast. Tandaan natin 'yun na dati siyang outcast, pinagaling ni Jesus. So 'yun yung connection niya kay Jesus. Tapos isa pa sa mga karakter natin, si Mary, the sinful woman. Sinful woman, base sa research, pag sinabing sinful woman nung mga panahon na yun, is prostitute. Prostitute. Pag sinabing prostitute, low value. Sabi sa Proverbs, pwede na raw pambayad sa prostitute. Nung panahon na yun, loaf of bread. Loaf of bread. Napakababang value. Tsaka tandaan natin, sa context nitong istorya, woman. Nung mga panahon na yun, yung mga woman hindi kasama sa bilang. Sa custom to ng mga Hudyo. Wala siyang bilang. Pero kasama sa storya, a sinful woman. So let's proceed. Sabi, ito na yung binasa na verse. Ayan. So price of worship. May presyo ba yung worship? May kailangan bang bayad? May kailangan. Madalas kasi sinasabi ng mga tao, libre daw. Libre lang naman magpuri sa Diyos eh. Libre lang naman Libre lang naman yan eh. Baka siguro, mali yung pagkakaintindi. Pero dito sa konteksto nung pag-aaralan natin, may presyo para makapag-worship ka. Ano yung mga kailangan? Our heart, yung puso mo. Kailangan yung puso mo. Pangalawa, attention mo. Hindi pwedeng yung laman ng puso ko si Jesus eh. Pero yung attention mo, na kay Jesus ba? Yung faith mo, yung buhay mo, na kay Jesus ba? So ito na yung binasa na text. Ayun. So, Jesus knows your heart. Di ba kasabi doon, isa sa price ng worship is our heart. Yan. Ito maganda. Naka-highlight yan eh. When the Pharisee had invited him, saw this, he said to himself, sabi niya sa sarili niya, nung panahon niya, sa sarili niya lang hindi siya nagsalita, sarili niya lang kausap niya. Pero alam ni Jesus, ito pa sinabi niya, if this man were a prophet, he would know who touched him and what kind of woman she is. She is a sinner. Yun yung laman ng utak niya. Though without spoken words, Jesus can hear your heart shout. Yung kahit di ka nagsasalita, alam ng Lord yung mo. Alam ng Lord kung ano yung laman ng puso mo. Alam ng Lord yung sinisigaw ng puso mo. Pwede nga kahit nagsasalita ka eh, pero iba yung laman ng puso mo. Alam niya. Yan. Ito pa. Though he is with Jesus, his focus is not in him. Kahit kasama niya si Jesus, wala naman yung focus niya dun eh. Tignan mo, nakanino yung focus niya. Andun sa babae. Oh. Ang focus niya nandun sa babae. Makasalanan yan eh.
Ba't nandito yan? Bakit nag-worship yan dito? Makasalanan yan. Dapat wala yan dito eh. Hindi pwede dito. Mga ganun-ganun. Siguro ganun yung iniisip niya. Yun. Tapos, quote natin doon sa verse na yun, if this man were a prophet. Imagine ha, sabi ng mga sa mga studies, sabi ng mga scholars, isa siya sa mga pinagaling ng isa siya sa pinagaling ni Jesus. Pero ito pa yung quote niya, if this man were a prophet. May kita natin yung doubt niya. Nagdududa pa siya na ha? Talaga bang yan? Prophet ba talaga? Pinagaling ka na niyan nagdududa ka pa. Alam mo, parang sarap sabihin sa kanya, pinagaling ka na niyan Nagdududa ka pa. He forgot what healing he has received. Nakalimutan niya anong uri ba ng healing yung niya. Tinanggap niyan. Nakalimutan ni Simon. Tandaan natin, pag leper ka, wala ka, outcast ka, hindi ka pwede doon sa lugar nyo, hindi ka pwede sa bayan nyo, hindi ka nga pwedeng lumapit kasi i-defile mo yung buong i-defile mo yung buong lugar. Imagine mo pag outcast ka, ano trabaho mo? Imagine Pharisee pa to Pharisee pa to Pharisee to si Simon. Kung outcast ka, sino makikinig sa iyo? May kaitong ka nga Kung outcast ka, asan yung pamilya mo? Asan yung mga mahal mo sa buhay? Asan yung ari-arian mo? Outcast ka. Nakalimutan niya kung ano yun. Nakalimutan niya yung ni-receive niya na yung ni-receive niyang kagalingan. Ito pa rin yung sinasabi niya, if this man were a prophet. Yan. Yan. Tapos sabi niya pa doon, he would know who is touching him and what kind of woman she is. That she is a sinner. Andun pa rin talaga yung niya. Sabi niya, that woman is a sinner. Ang concern niya kung sino yung nag-worship kay Jesus pwede pa mag-worship yung makasalanan. Tapos ang focus niya nasa sin ng ibang tao. Ayun. Minsan nakikita ba natin yung sarili natin kay Simon? Minsan nakikita ba natin? Ayun. Click to. Ayun. Tapos let's proceed naman sa sa isa pa nating karakter. Sabi, a woman in the town who had lived a sinful life. Ito nga yung tungkol doon sa may babae. Ayun. Pag-usapan naman natin isa sa mga karakter. The sinful woman worshiped Jesus with her all. Yung puso niya, yung kayamanan niya, at saka yung buhay niya. Tapos sabi, a woman, in-highlight ko a woman, pwede na nga natin palitin A woman who is sinful learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there. Ayun. Napakasimple. Narinig ng babae na nandun si Jesus, kaya pumunta siya. Ngayon, sino si Jesus nung mga na to? Imagine natin, Jesus lived for, sinasabi nila 33, no? Sinasabi ng studies 33. And then, kasama kasi sa context na sinabi kanina, 6 days before the Passover. So 3 years na na-famous si Jesus. More than 3 years na na-famous si Jesus. Kaya kilala na si Jesus. Kilala na siya sa mga ginawa niya, sa mga miracles niya, sa lahat. Kaya nung narinig ng babae na nandun si Jesus, dali-dali siya, pumunta na siya. Wala nang patumpik-tumpik. Nung pagkarinig niya, punta siya. Kasi kilala niya kung sino si Jesus Yan, makikita natin kung gaano niya talaga makikita natin kung gaano niya talaga kagusto na makita si Jesus. Ayun. Ito na. Nung pagkakita niya kay Jesus, lumapit siya. Ito pa kasi she stood behind him. Importante to sa mga importante to sa mga pag nagsusulat Saan ka pumuesto? She stood behind him, sa paanan niya. Ayan. Imagine mo kung parang pwede itong pan-telenovela na eksena. Alam mo yun? Doon siya umupo sa likod niya.
Ganito to inano ng ano ng writer. Imagine natin kung paano to kinikwento ng writer. Umiyak siya. Gaano karaming luha yung ang lumabas sa luha niya ay sa mata niya para mabasa yung paa ni Jesus. Gaano karaming luha yun para mabasa yung dalawang paa. Kasi sabi feet eh. Ibig sabihin dalawang paa. Feet, hindi naman foot. Ibig sabihin dalawang paa. Gaano karaming ano yun? Gaano karaming luha? Gaano karaming luha yung pinambasa mo dyan? Anong sakit yung naramdaman niya? Ano ba yung dala-dala niya para umiyak siya ng ganon? Ano ba yung ano niya? Anong kasalanan kaya meron siya? Kasi sabi prostitute eh, no? Anong kasalanan meron siya para lumuha siya ng ganon? 'Di ba? Tapos eto na, pagkaluha niya, ginamit niyang pantuyo sa ano? Ginamit niyang pantuyo sa ano 'yon? Sa luha na 'yon sa paa ni Jesus, yung buhok niya. Ito, 'di ba sabi kanina silent worship. Silent worship. Walang salita, walang pagsayaw, walang pagtugtog. Though without words, we can see her humility. Nagpakumbaba siya. Repentance and worship. Oh, hindi naman hinihingi sa atin na umiyak din tayo. Hindi naman din hinihingi na magganong ka pa. Sa bagay ako pwede medyo mahaba buhok ko eh. Pero hindi ito makakatuyo. Nung ano. Pero gaano katotoo yung sincerity, andun yung value. Ayan. Tapos yun na, isa pa dun sa mga ano, isa pa dun sa mga highlight. So she came there with an alabaster jar of perfume. Hindi lang siya basta-basta pumunta. Hindi lang siya basta-basta. So famous na nga si Jesus, no? Dahil nga sa mga miracles niya sa ano, famous na siya. So itong babae, alam niya na si Jesus hindi basta-basta tao. Kasi hindi lang siya basta-basta pumunta. Meron siyang dala with something to offer for worship. A special perfume enclosed in a special jar. Kaya binanggit pa tong alabaster jar of perfume. Hindi lang yan ano, hindi lang yan na basta-basta jar. Pwede naman na ano lang eh, with a jar of perfume, a bottle of perfume, or ano ba? Or a box. Hindi, sinabi alabaster. Napaka-special kasi nung alabaster. Yung alabaster jar na yan, ano yan, gawa sa calcite. Calcite, yung makikita na. Ang pinakamalapit niya na ano, pinakamalapit niya na kaparehas, yung parang mga stalactites, stalagmites yan, gawa yan sa mga minerals eh. Yung alabaster jar, and napaka-fragile niyan. Napaka-fragile niyan na gawin. And then ang special pa diyan, pag tinamaan ng liwanag yan, makikita yung ano eh, makikita yung kung ano yung saan gawa yung alabaster eh. Yung natural na itsura niya. So, jar pa lang, napaka-special na. Eh paano pa yung pabango? Paano pa yung pabango na laman nun? So, makes it more special. Yan. So, a perfume used only for a special occasion. Hindi basta-basta. Expensive gift. And then, sa Mark 14 nga, maging sa Mark 14, sinabi pa na that the woman broke the jar and poured it to Jesus. Bakit importante pa yung ano na yun? Bakit importante pa yung she broke it? Talaga para pag binroke mo yan, lahat buhos. Wala nang matitira. Inubos niya lahat ng laman nun para kay Jesus. All in, kumbaga, all in. Lahat binigay niya. So she came there with something to offer, and then yung in-offer niya, all in talaga, binasag. Binasag niya. So, bakit ba ano ba? Bakit ba kasama pa to? What is the price of the alabaster jar of perfume? Sabi, more than a year of labor. More than a year of labor daw ang presyo nun. Tapos, nung panahon nila Jesus, ang bayad sa ano, ang bayad sa isang araw na trabaho is 1 denarius. And then, ang isang denarius is during the time of Jesus, pag kinonvert sa currency ngayon, aabot na ng 50 USD. $50 per day.
in today's money. So times mo sa 365 yun. So around the million. Around the million yung ginamit na yung babae. Iniisip ko bakit kaya importante pa na sinabi na na binasag niya yun, binigay niya pa. Yan. Why is the value of the perfume so important? Bakit ba siya importante? Yan. Because that is the best sinful yan, sorry, typo. That the sinful woman can offer. Yun yung meron siya eh. Yun yung lahat-lahat sa kanya. Imagine natin yung babae, ano pa siya? Imagine natin yung babae, yung babae, ang trabaho niya nga, di ba? Hindi nakakalugod sa Diyos. Babae pa siya, hindi pa siya pwede magkaroon ng property. Sa panahon nila Jesus, hindi pwede magkaroon ng property yung babae. Hindi siya pwede magkaroon ng real estate, lupa, or kung ano. Yun na meron siya. So imaginein mo, no, sa pera ngayon, 912,000 pesos, almost a million. Yun na lang lahat ang meron siya. Ibinigay niya pa kay Jesus. Imaginein natin. At saka nga dahil prostitute siya. Hindi pwedeng prostitute, hindi mabango. Yun na yung meron siya eh. Pero imagine natin yung babae, yun yung alabaster jar of oil, yun na siya. Pero binasag niya. Binasag niya kung sino siya. Yun yung in-offer niya kay Jesus. Paano naman si Simon the leper? Ano in-offer niya? Kung tutusin, mas mayaman si Simon the leper. Kasi siya nga may-ari ng lodging na yun. Kaya in-invite niya si Jesus. Ano in-offer niya? Yan. Ano in-offer niya? Ito yung kanina. Ano tayo? Ito yung binigay na ng Lord sa akin. Imagine niyo, no? Bakit kaya yung iba, pag nagwo-worship, no? Pag kumakanta, or sabihin na natin, hindi na praise and worship yung hindi na praise and worship yung pinag-uusapan. Yung buhay na. Yung worship life na. Yun, worship life na. Yung everyday life. Bakit yung iba bigay todo? Bakit yung iba lang? Bakit yung iba chani-chani lang? Cheap shot lang? Bakit kaya ganun? Imagine natin, ano ba yung pinatawad sa atin ng Diyos? 50 denarii o 500 denarii? Pero kung ang kasalanan, ang bunga niya is kamatayan, pare-parehas naman tayong makasalanan. So pare-parehas tayo kamatayan. Wala naman na sinabi na kalahating kamatayan lang sa maliliit na kasalanan, pare-parehas naman tayo nun. Siguro, kaya yung iba, grabe mag-alay ng buhay sa Diyos. Kasi iba yung pagkaintindi nila. Gaya dito sa isang, iba yung pagkaintindi nila sa kung ano yung pinatawad sa kanila. Ano yung winave na kasalanan. Kaya siguro kaya ganun mag-worship yung iba. Okay, sa praise and worship na ang pag-usapan, ba't may mga umiiyak? Bakit kaya may mga sumasayaw? Ba't kaya may mga tumatalon? Ba't kaya may mga, alam mo yun, yung kitang-kita mo yung emosyon nila? Siguro ito yun. Naunawaan nila na ang laki pala nung ang laki pala nung pinatawad sa kanila. Ang laki pala nung utang na di na pinabayaran. Yan. So actually pala, kaya ito yung apat yung pwede natin pagkuhanan na netong context nito. Pero dito kasi sa Luke, kasama to eh. Kasama tong parable na to eh. Kaya ito yung pinili ko. Ayan. So challenge. Let God search our heart.
With all humility, let us worship Him, for we understood the real gravity of the salvation we received. Kaya na, kung medyo magulo pa sa atin, kung bakit cheap shot tayo, bakit pakonti-konti lang yung binibigay natin, hayaan natin na si Lord yung mag-reveal nun. Ano ba talaga yung kapatawaran na tinanggap ko? Ayan. So, yan. In our way of worship, how do we find ourselves in front of Jesus? Sino ba tayo sa storya? Si Mary, yung sinful woman, o si Simon? Na kanino ba yung focus natin? Yan. And then, hayaan natin si Lord na mag-reveal nun. Yun, ito na, price of worship. Kung may price, kung may ano siya, kung may presyo, kung may kailangan kang bayaran, meron din namang premyo. Meron din namang premyo. So then Jesus said to her, your sins are forgiven. On the later part of the ng Luke 7. Pinatawad niya yung babae. Hindi nga humingin tawad, di ba? Hindi nga humingin tawad. Hindi nga nagsabi ng Lord, sorry, ganito, ganyan, ito kasalanan ko, walang sinabi. Pero sabi, Jesus knows your heart. Kagaya ni Simon, sarili niya yung kausap niya eh. Yung babae ni sa buong text, walang sinabing salita. Pero Jesus said to her, your sins are forgiven. May premyo ang pag-worship. Bakit? In worship, there is salvation. It is impossible to have a true sincere worship without repentance. Hindi posible na mag-worship ka kung di ka humingi ng tawad. Imagine mo may kasalanan ka, tapos di mo i-reveal sa Lord. Tingnan natin kung makapag-worship ka ng maayos. At siguro tayo, dinanas yon. Yung may kasalanan ka, punta kang church, no? Bakit? Ang ganda naman ng tugtugan, di ba? Pero bakit di ka makasabay? Bakit hindi mo maibigay ng todo? Kasi hindi ka makapag-repent. Pero yung true worship, imposible yan pag walang repentance. So repent. In worship, there is salvation. It is impossible to have a true sincere worship without repentance. Ayan. Sabi sa Mark, isa pa to sa premyo, no? Isa pa to sa premyo. Mark 14, verses 3 to 9. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Walang salita siyang sinabi. Walang kanta, walang pagsayaw, walang pagtugtog. Pero, yung gospel, tuwing isi-share siya sa buong mundo, hindi siya makakalimutan. Hindi siya makakalimutan. Ganun din tayo. May gusto sana akong quote from C.S. Lewis. Ito yung thought. Kaso di ko mahanap sa Google Pupost ko sana dyan. Ito yung thought. Lahat daw ng bagay makakalimutan. Maliban lang sa mga bagay na ginawa para kay Jesus. Alam ko si C.S. Lewis ang nagsabi nun. Quote yun from C.S. Lewis. So yun lang. Ngayon, ano kinalaman nito sa worship jam? Ano kinalaman nito sa buong worship month? Gusto ba natin ibigay natin yung todo natin sa Lord? Gusto ba natin ibigay natin siya sa saang ministry ka ba? Sa pamilya, sa church, sa gawain niya. Gusto ba natin ibigay ng todo? Kaya natin i-search natin ipa-search natin sa Lord yung puso natin, and hayaan natin yung Lord yung mag-reveal. Ipa-search natin yung pa-search natin yung ano ba yun? Pa-search natin yung puso natin, yung attention natin, yung pananampalataya natin, yung buhay natin sa Lord. And then kagaya nung babae, there is price for salvation. There is price for worship. There is salvation. There is life in Jesus Christ. So, yun lang po.
And I would like to invite everyone to pray. We praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, tunay nga na yung salita mo, buhay, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na yung salita mo mag-convict sa amin, Panginoon. Ayaw mo yung salita mo, Lord, yung mag-correct sa amin, Panginoon. And kagaya nung sinful woman, karamihan sa amin, Lord, hindi ma-express to, Lord, sa salita, sa pagkanta, Panginoon. Pero hayaan mo, Panginoon, na yung glory mo yung mag-reveal, Lord, kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, sa araw-araw naming gawain. And we commit to you, Lord, yung darating na worship jam, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na pangalan mo, Lord, yung maitaas, hindi yung tugtugan, hindi yung sayawan, Panginoon, hindi yung kasiyahan, Panginoon. Ang maitanghal, Panginoon, sa araw na yon is dumating ka, Lord, pinatawad mo kami, niligtas mo kami, hindi ka basta namatay. After 3 days, Lord, nabuhay ka, Panginoon, kaya kami nag-worship sa iyo, Panginoon. Kaya kami sumasayaw, kumakanta, umaawit, Panginoon, kasi naintindihan namin, Panginoon, yung kapatawaran na binigay mo, Panginoon. Hindi ito posible, Lord, kung hindi mo binigay yung nag-iisa mong anak na si Jesus Christ, Lord. Kaya mo, Lord, na ikaw, Lord, ang sambahin sa worship jam, Panginoon, at sa lahat ng gawain mo, Panginoon. Mapapurihan ka, madakila ka, Lord, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Yun, maraming salamat po. Purihin ng Panginoon na Ministry Head Oliver, Brother Oliver. Salamat sa napaka-magandang mensahe ngayong gabing ito. So, I'm sure ang bawat isa ay may kanya-kanyang dala at takeaway sa gabing ito. So, tandaan natin, ihanda natin ang ating mga sarili sa darating na worship jam, ang ating puso, ang ating atensyon, full attention, yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, yung ating buhay. And kagaya nga ng sabi ni Oliver, yung prize pa lamang na natanggap natin, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung salvation na nakamtan natin sa Panginoong Hesus, yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lang, mapapaluhod na tayo sa kabutihan ng Panginoon. Mapapaluhod na tayo sa pag-worship sa Kanya. So, tayo muling manalangin sa pagtatapos ngayong gabing ito. Aba Father, salamat po sa gabing ito, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak, O God, na nandito po, Lord, sa online na worship nito, O God. Salamat, Panginoon, O God, sapagkat karapat-dapat ka na sambahin, papurihan, itaas po sa aming mga buhay sa lahat ng oras, minuto, O God, ng aming buhay, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa paalaala na talagang ang aming buong puso, isip, at aming buong pananampalataya ay tanging sa iyo lamang, O God. At salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan aming nakamtan sa pamamagitan ng iyong anak na Jesus, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa sa gabing ito at ikaw ang patuloy na pumilos, maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak na patuloy sa iyo ay nananampalataya, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang natitira pa po naming araw sa linggong ito, sa aming trabaho, O God. Patuloy mo po, Lord, kaming pakaingatan, O God. Patuloy ka po, Lord, namin ilagay palagi sa aming mga puso, isipan, O God. Sa lahat po, Lord, ng aming ginagawa, mabigyan ka po namin ng kapurihan. May taas po ang iyong pangalan sa aming mga buhay, O God. Maging buhay na patotoo at living sacrifice po kami, O God, sa aming patotoo, O God, sa lugar na iyo po, Lord, na pinaglalagyan kami, O God. Maging ito ay sa aming tahanan, sa aming workplace, O God, at sa harap ng aming mga kaibigan, mga kaopisina, O God. Purihin ka sa gabing ito. Church, tanggapin natin ang benediksyon ng may pananampalataya. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, body, and soul be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and He will surely do it. Amen.
Huwag po tayong aalis at mag-join po tayo sa ating panalanginan sa bawat isa. So let's join the breakout room po.